Okay, kabayan, balik po muli ang ating palatuntunang ating alamin po upang tayo po ay magkasama sa ilang minutong balitaan at talakayan sa ating programa. News of the Week and Burning Issues of the Day, kabayan. Burning kasi mainit din po ang panahon sa kasalukuyan, kabayan. Alam po ninyo, sabi po ng mga expert sa klima, sa ibang bansa at sa loob ng Pilipinas, major concern ang patuloy na pag-init ng panahon sa maraming bahagi po ng mundo, kabayan. Parang kaparis noong napanood ko sa internet, kabayan, pa sa isang pelikula, yung sa movie, kabayan, nagbibigay ng init ang araw, kabayan ko. Kaya ang plot ng story, laging gabi ang kanilang setting, kabayan ko. Kasi patay ang lahat ng mga tao pagka-araw po, kabayan. Pero yun, movie lamang po yun, kabayan. Sini lamang po nating napanood. Pero sa totoo lang, kabayan, talagang grabe ang init ng panahon sa kasalukuyan, kabayan ko. Sa ilang parte ng mundo, mayroon namang heat wave na kung tawagin. Talagang matindi ang init po. More than 110, 120 Fahrenheit, kabayan ko, ang kanila pong sentigrado. At sa ilang parte naman ng mundo, mayroon pong yelo naman. Sa mga polar regions, natutunaw daw po ang mga yelo, kabayan. Okay, sa ibang balita naman, kabayan ko. Patuloy po ang pagbagsak ng ulan dito, kabayan ko. Malapit tayo sa loob ng ating studio sa ating pong urban garden. Patuloy ang atake na ginagawa ng Delta variant sa ibang bansa. At nagla-lockdown po sila para hindi daw makapasok ang nasabing COVID, kabayan, ang variant. Sa Pilipinas, may mga naulat po, kabayan ko, na dito po ay may nakapasok na hindi ko malaman kung 17, pero ito po ay sinubaybayan pula nila at nagkaroon po ng mga pagbabawal ang ating pong mga dalubhasa tungkol po sa COVID, kabayan. At para po hindi makapasok, nag-lockdown po ang maraming bansa sa buong daigdig, kabayan ko. Kasama na rin po ang Pilipinas, kabayan. At sabi po sa mga ulat, may mga bansa sa Middle East at mga bansa sa paligid po ng India, na restricted din ang pagpasok sa ating bansa. Talagang dapat naman, kabayan ko, sapagkat ito po ay delikado. Napakabilis daw kumalat ng nasabing COVID, kabayan. Recommended din po na higpitan ang pagpasok ng mga travelers mula sa Indonesia, na kung saan, kabayan, maraming kaso ng Delta COVID variant. Delta COVID variant, kabayan. Dapat maghihigpit tayo sa backdoor po ng Pilipinas sapagkat porous po yan. Maraming pwedeng pasukan ng mga taga-ibang bansa. Kaya yung pong mga tao mula po sa Indonesia, madali pong makapapasok kung sakasakali. Patay po tayo pag marami po ang nakalusot na mayroon pong Delta variant, kabayan. Sa mga senior naman, kabayan, payo po ng mga expert, yung pong wala pang bakuna, magpabakuna na po kayo. At sabi po, kapag kayo po ay wala pang bakuna, baka mahirapan po kayong makaiwas sa mga COVID variant, kabayan. At ang unang tinatamaan daw ay ang mga senior, kabayan ko. At yan po ay mga ulat na tinanggap po natin sa ating mga dalubhasa, kabayan. Kaya medyo kaingat kayo, kabayan ko, yung mga matatanda, kaingat po kayo sa paglabas ng bahay. Huwag kayong pupunta doon sa maraming tao. Suot po niyong lagi ang inyo pong face mask at face shield. Alam nyo, ang face mask at saka face shield, tinatawag kong Katzenjammer Kids. Yung mga panahong tayo po ay maliit pa, meron pong cartoon, meron pong comic strip na kung tawagin, ang title po, The Katzenjammer Kid. Dalawa po yan, dalawa po sila. At parang mask at saka shield, kabayan, na kinakailangan palagian po nating ginagamit. Alam po ninyo, may mga kilala po at kaibigan ng ang inyong lingkod, mga senior po, na ayaw pa rin magpabakuna. Kinuha na po at nanahimik na yung iba po, kabayan ko. Talagang delikado at napakabagsik ng kalaban po natin na gustong-gustong pumapasok sa katawan ng tao, sa baga, sa utak at saka sa puso, kabayan. Yan po daw ang palagiang pinupuntahan ng COVID virus, kabayan ko. Para bang yung pong masasamang elemento, ang gustong-gusto po niya ay makapasok doon sa mga madidilim na lugar na kagaya po ng loob ng ating katawan. Sabi po ng kausap nating doktor,
Pagka mainit ang araw, medyo tagilid po ang virus. Kapag naman talagang umuulang ganyan, namamatay po. Kaya sabi ko nga, kung airborne yan at matagal po sa ere, naku, patay tayong lahat. Ang maganda dyan, ang maganda sa nasabing mga ulat nating tinanggap, hindi po sila makatagal sa init at saka yung bagsak ng ulan na kagaya nito. Okay, may panawagan po ang ilang eksperto sa mga gumaling na sa COVID. Okay palang gamitin, kabayan, panlunas sa COVID ang blood plasma. Pag na-process na po sa mga laboratorio, nagiging parang panlaban po ito, antibody po, laban po sa mga virus. Pero dapat walang ibang problema sa inyong kalusugan. Hindi rin pwede ang manginginom ng alak at hindi rin pwede ang mga nagsisigarilyo at yung po may mga problema sa katawan. Ang donor ay makatutulong po sa mga may tama ng COVID, kabaya. Kaya kung sakasakali, mag-donate po kayo para ngayon makatulong kayo sa ating pong mga kababayang nangangailangan nito. Okay, kabaya. Sa edible gardening naman, kapag ganito umuulan, medyo nahihirapan po tayo, kabayan ko, no? Pero napakaganda sapagkat yung kinakailangan po ng ating mga halaman na kagaya po ng mais, kailangan po nito. Nagtanim po ako ng mga sample patch, sa sample patch po natin ng mga mais at white corn, kabayan. At maganda po ang tubo. Pagka medyo malaki-laki na yan, ipakikita ko po sa inyo, kabayan ko. At saka ipakikita ko rin yung aking mga sigidillas na wonder crop kung tawagin po natin. Okay. Madaling alagaan, alaga lang sa tubig, pagtaginit at abonong organiko o compost ang mga halamang tulad po ng mais. At kung may espasyo po kayo, cucumber o pipino, maganda ring itanim. Sa akin po, kabayan, diretso po sa patch garden, hindi na po sinisidling, kabayan ko, sapagkat maganda na pong idiretso ang pagtatanim. At kung may makukuha kayong buto ng sigarilyas at sinatabi po nating sigarilyas kung tawagin ng iba, madali ring patubuin at marami pang mamunga, kabayan. Alam nyo, ang sigarilyas, ang tawag po ng mga dalubhasa ng mundo, ay wonder bean. At matagal na kinampanya noong 70 sa Africa, napasama po ang ating alamin dyan. Very nutritious, kaya tinawag na wonder bean ang sigarilyas. Sayang nga lamang, nakalimutan na po ng mga dalubhasa sa agriculture ng Pilipinas ang nasabing halaman. Ito po ay malaking maitutulong sapagkat very nutritious po ito sa nutrition program ng ating pamahalaan. Ang malungkot, okay lang tayo sa umpisa, kabayan. Pagka matagal-tagal na, nawawala na po ang mga nasabing programa. Okay. Alam nyo, kabayan, narinig ko sa mga balita na balak mag-distribute ng pagkain sa mga bata sa mga paaralan. Sana ma-revive din po yung mga programa noon, Milk for the Child program. Nung bata pa kami, kabayan, nakakatanggap kami ng claim ng mga gatas na dinidistribute po sa amin. Pagkatapos ng pag-aaral po namin, iniinom po, pinauuwi pa sa mga bahay ang mga pulbos na gatas sa mga primary school noon. At yung Nutriba naman, sa mga panahon po ni PFM, kabayan, para sa mga mahihirap na communities, daming programa na pwede po nating gayahin na ginawa sa nakalipas, kabayan ko. Okay, lastly naman, sinabi po ng mga dalubhasa na mas maganda ang sweet potato o kamote sa dahilang highly nutritious po ang kamote, kabayan. Hindi na dapat kayong tawagin ng mga nanay po ninyo kapag kayo po'y pumapali sa eskwela. Hindi na kailangan tawagin kayo ng kamotika sapagkat maganda po ang kamote, kabayan. Nilaga o kamote Q o kahit na kamote chips, okay po. Alam nyo, ang chips, hiwain lamang po ng manipis, ito'y patuyuin, tapos i-fry, kamote chips na po yan, kabayan. Naku, napakasarap. Haluan po ninyo kung hindi honey, konting sugar po na wash. Pero, kabayan, tapos tayo sa ating paghahalaman. Bago po tayo magkahiwalay sa araw na ito, ito munang panawagan mula sa ating mga frontliners na naipadala sa ating palatuntunang ating alamin, kabayan ko. Naku, naipadala po ito. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Mga doctors, nurses, medtechs, hospital staff and crew, kabayan. At isama na rin po natin yung ibang naituturing na mga frontliners, kabayan ko, na nabalitaan po namin na wala na pala yung ayuda sa mga frontliners na gumagamit ng Skyway ng San Miguel Corporation, kabayan, at mga kadugtong na daan. Inalis na pala yung libre, kabayan ko.
Naku, marami pong gustong makiusap sa mga namamahala ng nasabing mga daan sa Skyway at iba pa. Idinadaan po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Nananawagan po kami, sana po ibalik po ninyo, Ginoong Ramon Ang, ibalik po ninyo sapagkat marami kayong matutulungan ng mga frontliners. Sabi nga po nung ating kausap, ang request po nila, huwag alisin yung libreng paggamit ng mga nasabing daan sapagkat napakalaking tulong daw po ito sa kanila. Malibre po sila sa bayad sa toll fee. Malaking bawas din po ito sa gastos nila at pwedeng idagdag sa kanilang gastos sa pagkain, lalo na kapag sila po ay naka-duty sa buong magdamag. Nang panawagan po ay pinararating sa mga namamahala ng Skyway at iba pa. Siyempre parating po natin si Ginoong Ramon Ang, napakabuting tao niyang kabayan ko at siguro kapag narinig niya, baka ito po ay reconsider niya. Sana makarating po ito. Sana gawing libre po. Sabi po nila, hanggang sa mabawasan ang panganib na dala ng COVID sa ating bansa. Para marami na pagka marami na ang nabakunahang kabayan, siguro daw okay nang ibalik ang bayad po sa mga toll, kabayan ko. Naku, salamat po sa pahatid ninyong panawagan through ating alamin, kabayan. Sana ito po'y mapakinggan ng mga kinaukulan, Mr. Ramon Ang, nakikiusap po ang mga frontliners sa inyo. Pahatid po, panawagan po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga kasama sa nasabing proyekto. Kabayan, para ito po ay maging maganda, ipahatid po ninyo ang inyong mga panawagan sa mga radio stations, kabayan, kapag sapagkat ang mga radio station, araw-araw pwede nilang i-plug ng gusto para mas marami ang makarinig at makarating ang nasabing public service na ipinadala po ninyo sa ating palatuntunang ating alamin on behalf of our frontliners, kabayan. At lahat ng mga kaugnay na grupo, ilibre pong muli sa mga daan, sa mga Skyway, kabayan ko, na dati-rati ay libre, kabayan. Sana magbigay po ito. Kaya sabi po nila, kung hindi naman daw may bibigay, at least, they tried reaching out sa mga taong kinaukulan, kabayan. Nako, medyo may pasakali pa, kabayan. Kung hindi daw maibigay, okay din naman sa kanila, kabayan ko. At least they tried reaching out sa mga concerned, kabayan ko. Maraming salamat sa mga kaibigan po natin, mga frontliners. Kayo po ay bayaning na ituturing ng buong bansang Pilipino. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang ating mga frontliners na nakikiusap. Uulitin po natin ito sa ating live. Nakikiusap na sana po ay mabalik ang libreng toll fee, hindi lamang sa Skyway at sa iba pang karsadang ginagamit po nila, kabayan. Okay, kabayan, that's all for now. Ang inyong lingkod nagsasabing hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless sa buong sambayanang Pilipino.